Hi guys, good morning sa inyong lahat. So meron tayong gagawing minor repair dito sa Geely Okavango Urban Plus. Minor lang naman. Ito, when we put yung ating transmission sa reverse, ito yung nangyayari. Ayan, pakita ko muna sa inyo. Ayan, makikita nyo lumalabas yung APA failed na yan. Tapos merong annoying na long beeping sound. Okay? Pag ganito yung nangyari sa inyong sasakyan guys, it indicates na meron kayong parking sensor na hindi gumagana. Okay? So, as I diagnose, ang nakita kong parking sensor sa kanya na hindi gumagana is yung nasa gitna niya. Okay? Ganito mga bossing. So, before ako gumawa ng tutorial, bumili na rin ako nitong kanyang parking sensor. Ito yung kanyang itsura. Of course, syempre original yung kanyang parking sensor. Nabili ko to mismo sa Geely. Ayan. Nabili ko siya for the price of isang parking sensor is 870 pesos. Okay? Ito yan. Okay, so hindi na ako naghintay ng ilang buwan or ilang weeks para sa part na to. Pagpunta ko doon, walk-in lang ako. Tapos binili ko to and eto na. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ayusin yung problem. Pakita ko lang muna ulit sa inyo yung problem. Lagyan natin sa reverse. Ayan. So APA failed. Okay, so yung ating parking assist is hindi gumagana. Actually gumagana naman yan kasi nakikita nyo pa rin yung reverse. Although hindi na siya nagkakaroon ng beeping sound kapag malapit na kayong may masagi sa likod. Tapos yung mga green and red lights na lumalabas sa mga familiar sa parking sensors, merong green light dyan na ibig sabihin good pa yung space or yung distance ninyo. Tapos kapag nag-red na, medyo malapit na kayo sa isang obstruction or isang object. Okay, so start na tayo ng tutorial. So dito sa Okavango guys, meron tatlong parking sensors. Isa, dalawa, pangatlo. Okay, so tinanong ko yung owner. Ang sabi niya sa akin, nasagi daw kasi siya ng motorcycle. So yung part na nasagi sa kanya is eto pa. Kung nasaan yung kanyang parking sensor. At makikita ninyo, meron nga siyang parang nag-chip. Okay, so medyo sensitive ang mga parking sensors guys. So eto na rin yung duda ko na nagmamalfunction. Okay, so ginawa ko, in-install ko yung parking sensor niya. Ito confirm yan, ngayon naglolo ko. So ito kakabit natin. Kailangan nyo lang gawin, syempre kumuha kayo ng may higaan. Ilalim tayo, hindi nyo na kailangan baklasin pa yung bumper guys. Medyo mahirap lang yung gagawin ninyong pagdukot, pero kaya nyo yung gawin niya ng hindi na nagbabaklas. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Ito guys, so kailangan na natin umilalim. Ito kasi mahirapan din naman kayo tanggalin yung bumper kasi makikita nyo naka-rivet. Rivet siya, ayun o. So mahirapan kayo tanggalin yan. So pinakamapapayo ko, dukutin nyo na lang. Dito sa video hindi nyo makikita kung nasan yung ating parking sensor. Pero ito yung kanyang chassis. Kapain nyo na lang dito sa likod ng kanyang chassis. Ito, ng kanyang frame. May makakapa kayo ritong sensor. Ito. Basta tandaan nyo, meron siyang katapat na bracket. Ito. Itong bracket na to, katapat niya yan. Tapos nasa ilalim yung parking sensor. Hinuhugot lang yan. Ayun. Nahugot ko na. Ayun siya oh. Ito guys. Ito na yon yung parking sensor natin. So kailangan nyo lang gawin, syempre, unplug. Medyo mahirapan lang ako i-unplug to kasi isang kamay lang gamit ko. Pero kayo, mas madali. Dalawang kamay. Okay? Kailangan nyo lang tanggalin itong parking sensor na to. Guys, pag binunot nyo to, may kasama tong rubber seal. Ayan ah. Minsan, pag binubunot nyo to, naiiwan yung rubber seal, kapain nyo doon sa pinagbunutan. Okay? Kasi kapag hindi nyo sinama tong rubber seal na to, magkakaroon ng space. Sandali, kakabit ko ulit yung parking sensor natin. Magkakaroon ng space yan kapag di nyo kinabit yung rubber seal. Ayan o. Nakita nyo guys, may pagitan na siya ngayon. So, kailangan may kabit nyo yung rubber seal. Okay? Ito guys, so natanggalan natin yung kanyang parking sensor. Nga pala, pag tinanggal niya to, meron itong kasamang rubber seal. Ayan, dito yan nakalagay. Pero yung bago, actually meron na rin yan. Ayan o. Makikita nyo, meron na rin siyang rubber seal. Ayan. Okay, tapos, kung i-compare ninyo, syempre, since original naman to from Geely, makikita ninyo, parehong 4 pin yan. Tapos kapag kinumpare natin ngayon yung kanyang mga codes, ayan, makikita nyo parehong-pareho naman, okay? So ngayon, ikakabit na natin tong ating bagong parking sensor. Ayan. Punta lang tayo sa ilalim. Kailanganin lang natin tong mat para makailalim tayo ng husto. Ayan. Okay. Tapos kanina, hindi ko na ipakita sa inyo kung paano ko tinanggal kasi kailangan ko ng dalawang kamay
para ma-disconnect yung sensor. Pero ngayon may papakita ko sa inyo. Kailangan nyo lang gawin, pasok, snap. Okay, nag-snap na. Tapos ito, kakapain nyo lang ulit para may pasok naman yung sensor dun sa butas. Dito ko mapapakita sa inyo yan. Yan. Okay, dali lang niya ipasok guys. So, ayan o. Pasok na siya kaagad. Mararamdaman nyo rin naman na nag-snap yan. Okay. Tapos makikita nyo. Ayan, lapat na siya. Okay, so ngayon, punta na tayo sa loob to check kung naayos yung problema nitong Okavango. Okay. Hingin natin dyan yung susi. Turn on natin yung ignition switch. Wait lang natin guys. Kailangan natin i-start yung makina. Kasi si Geely hindi siya napupunta sa reverse nang naka-on lang. Kailangan naka-start yung makina. Ayan. So as of now, naka-park pa tayo. And hinaan natin aircon. Try na natin. Wait lang. Try na natin na mag-reverse. Tingnan natin. Ayan. Makikita nyo wala na yung APA failed. Hindi na siya lumalabas. Tapos try natin syempre yung umatras. Tingnan natin kung gumagana na siya ng maayos. Ayan, makikita ninyo wala na yung long beeping sound, yung annoying beeping sound kanina. Tapos meron nang lumalabas na yellow kapag meron na kayong mga sasagi sa likod. Ayan. Nung lumalabas kasi yung APA failed na yon, ang lumalabas lang na green dito tsaka dito. Etong gitna wala. Ngayon lumalabas na lahat. Ayan o. Ayan. So okay, gumagana na siya. Okay. Isa pa, balik natin. Drive. Then reverse natin ulit kung magma-malfunction pa. Hindi na nag-malfunction. Wala na yung APA failed. Wala na yung long beeping sound. And ayan, makikita ninyo nagkakaroon na ng marking sa likod. Okay, so ganun lang kasimple guys magpalit ng parking sensor nitong Geely Okavango. Mura lang guys naman eh. 870, tas kung kayo na gagawa, less hassle na, natuto pa kayo mag-ayos. Okay, so maraming salamat guys sa inyong panonood. At sana ngayong araw ay may natutunan kayo sa ating channel. Thank you po.